Isang simpleng katulong na pinalad lang makapasok sa pamilyang ito. Iyan lang naman si Rosalie, Gabriel. At ngayon, tapos na ang silbi niya sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon, bagaman binigkas sa isang mahinahong tono, ay tila mga karayom na isa-isang nabaon sa dibdib ni Rosalie. Nakatayo siya sa labas ng nakabukas ng bahagya na pinto ng silid-aklatan. Hawak ang isang mamahaling porselanang saro na naglalaman ng mainit na chamomile tea. Ang mainit na umasok na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Sa loob ng 8 taon, ang bawat patak ng kanyang pawis mula sa pag-aalaga kay Doña Estrella na may malubhang sakit na diabetes, hanggang sa pagpupuyat sa mga ulat ng buwis ng Villanueva Enterprises ay natunaw sa isang iglap ng malupit na hatol ng kanyang biyenan. Nanginig ang kanyang mga daliri. Ang init ng saro ay hindi sapat upang gisingin ang kanyang mga pandama na tila ba unti-unting pinapatay ng katotohanan. Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang asawa, si Gabriel. Umaasa siyang marinig ang pamilyar na boses nito na ipagtatanggol siya, ang boses na nangako sa kanya sa harap ng altar, na mamahalin at protektahan siya hanggang sa huling hininga. "I know, Mom," mahinang sagot ni Gab. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi puro kapaguran. "But we need to be careful. Rosalie has been managing the books for years. Kung aalis siya ng biglaan, baka magtaka ang mga auditors ng Soriano Holdings. We need this merger, Mom. Bianca's family is our only way out of this financial mess. You don't have to worry about that, Gab." Sumingit ang isang pamilyar, matining at tila nanunuya na boses. Si Bianca, ang babaeng ipinasok sa kumpanya bilang isang consultant, ngunit unti-unti palang kumukuha ng pwesto sa kama at sa puso ng kanyang asawa. "Noel Ramos and I already handled the paperwork. Rosalie is just a provincial girl. She won't even understand the digital signatures we used. We can just tell her it's a standard restructuring." At isa pa, dagdag ni Doña Estrella, ang tunog ng kanyang mamahaling baston na tumatama sa sahig ay tila ba tunog ng bawat segundong lumilipas sa buhay ni Rosalie. "Matagal ko nang naibenta ang gintong singsing na pamana ng kanyang ina. Noong kailangan ko ng pera para sa aking dialysis taon na ang nakalipas. Hindi ba't nararapat lamang na ibigay niya iyon bilang kabayaran sa pagkupkop natin sa kanya? She owed us her life." Gabriel, hayaang ang singsing na iyon ang maging huling kontribusyon niya sa pamilyang ito. Ang singsing ng kanyang ina, ang tanging alaala na naiwan ng yumaong magulang na ipinagkatiwala niya sa kanyang biyenan upang itago sa kanilang safety deposit box. Ang gintong may munting ukit ng mga bulaklak, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang kabataan at sa init ng pagmamahal ng isang tunay na magulang. Naibenta na. At walang kahit isang salita ng paalam o paumanhin. Hindi na kayang pigilan ng mga binti ni Rosalie ang bigat ng kanyang katawan. Ang porselanang saro na naglalaman ng mainit na chamomile ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang tunog ng pagkabasag nang bumagsak ito sa makapal na karpet ng library. Ngunit ang mainit na likido ay dahan-dahang kumalat, tila dugo mula sa isang sugat na hindi nakikita sa ilalim ng madilim na sulok ng silid. Bumukas ang pinto ng tuluyan nang maitulak ito ni Rosalie gamit ang kanyang nanghihinang katawan. Ang 3 tao sa loob ng silid ay sabay-sabay na napalingon. Umiwas agad ng tingin si Gab, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng tamis kapag humihingi ng tulong kay Rosalie sa gabi upang ayusin ang mga ulat ng kumpanya, ay napuno ng kahihiyan at takot. Si Doña Estrella naman ay nanatiling nakaupo sa kanyang selyang may mataas na sandalan. Ang mukha ay walang kahit anong emosyon, kundi ang malamig na pagmamataas ng isang reyna. Si Bianca ay dahan-dahang ngumiti, isang ngiting puno ng tagumpay, na tila ba nakuha na niya ang lahat ng kanyang ninais. Rosalie, ang tanging nabigkas ni Gab. Ang kanyang boses ay tila ba nanggagaling sa ilalim ng lupa. 8 taon, bulong ni Rosalie. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog, ngunit may lalim na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang nagdurugong puso. 8 taon ko kayong pinagsilbihan. Inalagaan ko kayo, Doña Estrella.
Kahit na sa mga gabing, hindi ko na maramdaman ang aking mga binti sa pagod. Inayos ko ang mga libro ng kumpanya nang walang hinihinging kapalit, walang sahod, walang kahit anong shares. Dahil naniwala ako na pamilya ko kayo. Naniwala ako sa iyo, Gab. Humarap si Doña Estrella sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng malamig na bato. Pamilya isang Villanueva ang aking anak. Rosalie, ikaw ay isang Villanueva lamang sa papel. At ang papel ay madaling mapunit. Inilabas ni Bianca ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang mahogany. Kasunod nito ang isang tseke. Just sign the divorce papers, Rosalie, mayabang na sabi ni Bianca. Ang kanyang taglish ay puno ng panunuya na tila ba nakikipag-usap sa isang mangmang 5 million pesos. Iyan ang nakasulat sa tseke na iyan. It's more than enough para makabili ka ng maliit na lupa sa probinsya ninyo. Let's face it, hindi ka bagay sa mundong ito. You are just a stress to Gab's career. Tumingin si Rosalie kay Gab. Umaasang may kaunting pagkatao pa na natitira sa lalaking minahal niya. Ito ba ang gusto mo, Gab, ang ipagpalit ako sa pera ng pamilya niya? Ang nakawin ang singsing ng aking ina. Rosalie, please, understand the situation, sagot ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting, na tila ba si Rosalie ang nagpapalala ng sitwasyon. Ang kumpanya ay pabagsak na. Kung hindi natin gagawin ito, lahat tayo ay mawawalan ng tirahan. At tungkol sa singsing, Mom was sick back then. Kailangan natin ng pondo. It was for the family. Huwag ka namang maging makasarili. Makasarili. Ang salitang iyon ay tila huling saksak sa kanyang natitirang pag-asa. Siya pa ang naging makasarili matapos ibigay ang lahat ng kanyang kabataan. Ang kanyang pangarap na makapagtapos ng MBA. At ang kanyang sariling kalusugan para sa kanila. Dahan-dahang lumuhod si Rosalie sa sahig. Ngunit hindi upang magmakaawa. Sa gitna ng kanilang panunood na may halong pag-aalipusta, dahan-dahang kinuha ni Rosalie ang sariling panyo mula sa kanyang bulsa, isang simpleng panyo na may burdang mga bulaklak na ginawa ng kanyang ina bago ito yumao. Gamit ang panyong iyon, dahan-dahan niyang pinunasan ang chamomile tea na natapon sa karpet. Ginawa niya ito ng may natatanging dahan-dahan. Isang nakagawiang kilos ng isang taong nasanay ng maglinis ng kalat ng iba. Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa basang karpet ay tila ba pagbura sa bawat alaala ng pagmamahal na ibinigay niya sa bahay na ito. Nang matapos siya, tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya sa tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang perang iyon ay kayang magbayad para sa operasyon sa puso ng kanyang ama sa probinsya. Ang perang iyon ang makakapagligtas sa kanyang pamilya sa gutom. Ngunit sa bawat sentimo ng papel na iyon ay may bakas ng dugo ng kanyang dignidad. Hindi niyo mabibili ang natitira kong dignidad sa halagang 5 milyong piso. Malamig at malinaw na sinabi ni Rosalie. Ang kanyang boses ay hindi na nangangatog. Ito ay puno ng isang tahimik na lakas na nagpatahimik sa buong silid. Rosalie, huwag kang magmatigas banta ni Gab. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng galit nang makita ang pagtanggi ng asawa. Kung hindi mo pipirmahan ito ngayon, ipapadala ko sa mga awtoridad ang mga ulat ng buwis na may digital signature mo. You will go to jail for tax evasion. Rosalie, kakasuhan kita ng pagnanakaw sa sarili kong kumpanya. Pipiliin mo ba ang mabulok sa kulungan o ang umalis ng may 5 milyong piso? Tumingin si Rosalie sa mga dokumento sa ilalim ng ulat ng buwis. Doon, sa ilalim ng mga peking invoice, ay may isang maliit na papel na bahagyang nakasilip. Isang dokumento na may pirma niya isang pirma na hindi niya kailanman maalalang ginawa. Isang misteryo na tila ba matagal nang inihanda upang maging tali sa kanyang leeg kung sakaling magtangka siyang lumaban. Tinitigan niya si Gab, pagkatapos ay si Doña Estrella at si Bianca. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino ng mga halimaw na nagkukubli sa karangyaan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang panyo sa kanyang bulsa, kasama ang basang dumi ng chamomile tea. Iniwan niya ang tseke sa lamesa. Hindi niya nilagdaan ang papel ng diborsyo sa ilalim ng kanilang mga kondisyon. Tinalikuran niya sila at dahan-dahang naglakad palabas ng silid-aklatan. Bawat hakbang ay tila ba pagbawi sa kanyang sariling kaluluwa.
Ngunit sa labas ng mansyon, ang langit ay binalot ng makapal at madilim na ulap. Ang malakas na hampas ng hangin sa mga bintana ay nagpayanig sa buong bahay, na sinundan ng isang nakatutulig na kulog na gumuhit sa kalangitan. Wala siyang pera. May sakit ang kanyang ama sa San Isidro. Paano niya haharapin ang bukas na walang kahit isang duling sa kanyang bulsa, habang ang banta ng bilangguan ay nakabitin sa kanyang ulo? Ang malaking gintong gate ng mga Villanueva ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran, na nag-iwan ng isang pinal na tunog ng bakal na naghiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyan. Hawak ang isang lumang maleta, ang mismong maleta na dala niya 8 taon na ang nakalilipas nang pumasok siya sa bahay na yon. Napuno ng mga pangarap, tumayo si Rosalie sa gilid ng kalsada. Ang malakas na ulan ng Maynila ay tila walang habag na humahampas sa kanyang mukha. Hinahalo ang malamig na tubig sa kanyang mga maiinit na luha. Maraming sasakyan ang dumaan, nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada patungo sa kanyang basang-basa ng damit. Ngunit walang kahit isang taksi ang huminto para sa isang babaeng tila iniwan na ng buong mundo. Sa loob ng bus patungong San Isidro, ang amoy ng basang tela at krudo ay humalo sa malamig na hangin mula sa bintana. Nakasandal ang ulo ni Rosalie sa malamig na salamin habang nakatitig sa labas. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa bintana ay tila mga tao ng kanyang buhay na natutunaw at nawawala ng halaga. Naalala niya kung paano niya pinagkasya ang bawat sentimo ng budget ng kumpanya upang makatipid, kung paano niya tinalikuran ang sarili niyang mga pangarap upang maging anino ni Gabriel. Lahat ng iyon ay naglaho na parang usok. Wala siyang dalang pera, walang titulo, at walang kahit anong patunay na minsan siyang naging kabahagi ng pamilyang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang pangalan at ang malalim na sugat sa kanyang puso. Madaling araw na nang makarating ang bus sa terminal ng San Isidro. Ang hamog ng probinsya ay malamig na yumakap sa kanyang katawan nang bumaba siya. Mula sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nagtatakbo patungo sa kanya. Si Joel, ang kanyang nakababatang kapatid. Basang-basa ito, suot ang isang kupas na kamiseta at tsinelas na pudpod na ang swelas. Nang makita siya nito, ang kaba sa mga mata ng kapatid ay napalitan ng matinding gulat at awa. Hindi nagtanong si Joel kung nasaan ang marangyang sasakyan ng mga Villanueva o kung bakit nag-iisa ang kanyang ate sa gitna ng madilim na umaga. Agad nitong hinubad ang suot na jacket at ibinalot sa nanginginig na mga balikat ni Rosalie. Ate, ang tanging boses na lumabas sa bibig ni Joel. Puno ng pag-aalala at nagbabadyang luha. Ate, bakit ka basang-basa? Anong nangyari sa Maynila? Hindi nakasagot si Rosalie. Yumakap lamang siya ng mahigpit sa kanyang kapatid. Hinahayaang ang kanyang mga higpi ay malunod sa tunog ng banayad na ulan na pumapatak sa bubong ng terminal. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya, ang pamilyang hindi nagtatanong ng iyong halaga bago kayakapin. Pagdating nila sa kanilang lumang bahay, ang pamilyar na amoy ng tuyong kahoy at basang lupa ay sumalubong sa kanya. Ngunit ang kaligayahan ng pagbabalik ay agad na napalitan ng lungkot nang pumasok siya sa silid ng kanyang ama. Sa ibabaw ng isang lumang papag, nakahiga si Mang Ernesto. Ang kanyang ama ay mukhang napakayayat. Ang bawat paghinga nito ay tila isang mabigat na pakikibaka na lumilikha ng mahinang huni sa kanyang dibdib. Sa gilid ng higaan, isang lumang timba ang nakalagay sa sahig upang haruhin ang tubig na tumutulo mula sa kalawanging yero ng bubong. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa timba ay tila isang mabagal na tibok ng puso ng kahirapan na nagpapaalala kay Rosalie kung gaano kabilis na uubos ang oras para sa kanyang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Rosalie at kinuha ang nanginginig na kamay ng kanyang ama upang magsagawa ng pagmamano bilang tanda ng paggalang. Ngunit nang maramdaman ni Mang Ernesto ang lamig ng kamay ng anak, dahan-dahan nitong imulat ang kanyang mga mata na puno ng pagod. Nakita ng ama ang pulang mga mata ng anak at ang basang-basa nitong buhok.
Sa halip na ibalik ang kanyang kamay, hinawakan ni Mang Ernesto ang mga kamay ni Rosalie gamit ang kanyang dalawang magaspang at maiinit na palad. Walang tinanong ang ama tungkol kay Gabriel o sa buhay mayaman sa Maynila. Pinisil lamang niya ang kamay ng anak ng may matinding pagmamahal. Bago pa man ganap na makaupo si Rosalie sa tabi ng higaan, napansin niya ang mabilis na pagkilos ng kanyang ama upang itago ang isang lumang sobreng papel sa ilalim ng kanyang kupas na unan. Ang sobre ay tila may tatak ng isang opisyal na tanggapan. Ngunit bago pa man niya ito matitigan ng matagal, dahan-dahang ipikit muli ni Mang Ernesto ang kanyang mga mata dahil sa matinding kahinaan. Paglabas niya sa kusina, nakita niya si Joel sa tabi ng lumang lamesang kahoy. Binibilang ng kapatid ang ilang barya at ilang pirasong papel na 20 pesos na basa pa ng ulan. Ang kabuuang halaga ay hindi man lamang aabot sa presyo ng isang gamot para sa puso ng kanilang ama na kailangang inumin mamayang gabi. Ate, pasensya na, bulong ni Joel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Nawalan ako ng trabaho sa talyer noong nakaraang linggo. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot ni tatay bukas. Sinubukan kong mangutang sa kooperatiba. Pero marami pa raw kaming hindi nababayarang utang noon. Tiningnan ni Rosalie ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na noong nakaraang linggo lamang ay humahawak ng milyon-milyong piso sa mga ulat ng Villanueva Enterprises. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang hawak kahit isang barya upang iligtas ang sarili niyang ama. Ngunit sa kabila ng takot at ng kawalan ng tiwala sa sarili na dulot ng mga masasakit na salita ni Gab at Doña Estrella, may isang bagay na nag-alab sa kanyang loob. Hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang ama dahil lamang sa kawalan ng pera. Kung ang kanyang talino sa accounting ang tanging sandata na natitira sa kanya, gagamitin niya ito upang lumaban mula sa putikan. Nakatitig siya sa lumang timba na unti-unting napupuno ng tubig ulan. Iniisip kung paano niya sisimulan ang pagtatayo ng isang bagong buhay habang ang anino ng pananakot ni Gabriel ay patuloy na nakabitin sa kanyang ulo. Ang usok mula sa panggatong ay dahan-dahang pumailan lang sa maliit na kusina. Dala ang bango ng piniritong tuyo at sinangag na may bawang. Sa harap ng lumang kalan, maingat na inililipat ni Rosalie ang pagkain sa isang pinggang delata. Ang init ng apoy ay humahaplos sa kanyang mukha, isang pamilyar na pakiramdam na nagbabalik sa kanyang kabataan. Noong siya ay isang simpleng dalaga pa lamang na walang ibang inaalala, kundi ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa loob ng 8 taon sa Maynila, nasanay siya sa mga modernong kagamitan, sa kusinang gawa sa granite at mga induction cooker. Ngunit doon ay laging may malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa mga taong kanyang pinagsisilbihan. Dito, sa kabila ng dingding na kawayan at sahig na may mga awang, ang bawat sulok ay tila may buhay at yakap ng nakaraan. Inihanda niya ang pagkain sa isang maliit na tray at dinala ito sa silid ng kanyang ama. Gising na si Mang Ernesto, nakasandal sa 2 lumang unan na may saping tupi-tuping kumot. Anak, mahinang tawag ng ama. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Hindi mo naman kailangang mag-asikaso rito. Dapat ay nagpapahinga ka pa. Umupo si Rosalie sa tabi ng higaan at dahan-dahang hinipan ang mainit na lugaw na kanyang inihanda. Tatay, mas gusto ko pong may ginagawa. At isa pa, gusto ko pong ako mismo ang mag-asikaso sa inyo. Matapos ang ilang subo, huminto si Mang Ernesto at tumitig sa mga mata ng anak. Sa lalim ng kanyang karanasan bilang magulang, alam niyang may mabigat na dinala si Rosalie mula sa Maynila. Hiwalay na kayo ni Gabriel. Hindi ba? Napatigil si Rosalie. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok at tumango. Hindi na magawang itago ang katotohanan. Opo, tatay. Wala na po kami. At hindi na po ako babalik doon. Bumuntong hininga si Mang Ernesto. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak, kung hindi lamang ako naging may sakit, kung hindi lamang tayo naghirap ng gito, hindi mo kailangang magtiis sa pamilyang iyon. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nagdusa. Huwag niyo pong sabihin yan, tatay.
Mabilis na sagot ni Rosalie. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ama. Walang may kasalanan sa nangyari. Ang mahalaga po, nandito na ako. At sisimulan natin muli ang buhay natin. Kahit na magsimula tayo sa alabok. Matapos mapakain ng ama, nagpasya si Rosalie na maglakad patungo sa plaza ng bayan upang maghanap ng trabaho. Bitbit ang kanyang lumang resume. Pinuntahan niya ang ilang malalaking tindahan ng hardware, lokal na kooperatiba, at ang opisina ng munisipyo. Ngunit ang bawat pintong kanyang kumatok ay tila may nakahandang malamig na sagot. Pasensya na, ma'am, sabi ng manager ng isang malaking kooperatiba, habang sinusuri ang kanyang resume. Wala kayong Certificate of Employment mula sa huling kumpanyang pinagtrabahuhan ninyo. Sinasabi rito na 8 taon kayong nagtrabaho sa Villanueva Enterprises. Pero bakit walang pirma ng inyong supervisor or ng HR? Ako po ang asawa ng may-ari at ako ang direktang namamahala sa kanilang pananalapi. Paliwanag ni Rosalie. Ngunit alam niyang mahina ang kanyang katwiran sa mundo ng formal na trabaho. Ngumiti ng bahagya ang manager, isang ngiting may halong pagdududa. Kahit na po, ma'am, sa aming pulisya, kailangan namin ng opisyal na patunay mula sa kumpanya. Kung wala po iyon, itinuturing namin na wala kayong karanasan sa labas ng inyong tahanan. Lumabas si Rosalie ng opisina na may mabigat na hakbang. Ang 8 taon ng kanyang tapat na pagtatrabaho, ang mga gabing puyat siya sa pag-aayos ng mga buwis upang hindi mapinalhan ng kumpanya, ay itinuring na walang halaga ng mundo dahil lamang sa wala siyang opisyal na titulo. Siya ay nanatiling asawa lamang sa tingin ng marami. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang barangay na may lungkot sa puso, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na nagtitinda ng mga gulay sa tapat ng kanyang bahay. Rosalie, anak, magandang hapon. Masayang bati ng matanda, habang inilalagay ang ilang pirasong sariwang kamote at isang saging na saba sa isang supot. Nabalitaan kong nandito ka na raw. Tanggapin mo ito, sariwang pitas ito mula sa likod bahay ko. Alam kong mahilig ka rito noong bata ka pa. Napatitig si Rosalie sa supot ng mga gulay. Ang simpleng handog na ito, na walang hinihinging kapalit, ay may dalang init na hindi kayang ibigay ng mga mamahaling regalo ni Bianca o ng mga formal na hapunan sa mansyon ng mga Villanueva. Maraming salamat po. Aling Nena, napakalaking tulong po nito para sa hapunan namin. Walang anuman, anak. Masaya kaming bumalik ka. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Sagot ng matanda nang may ngiti. Ang pagmamalasakit na yon ang nagbigay kay Rosalie ng lakas upang gumawa ng sarili niyang desisyon. Kung ayaw siyang tanggapin ng mga kumpanya dahil sa kawalan ng opisyal na papel, siya ang gagawa ng sarili niyang daan. Pag-uwi niya, hiniram niya ang lumang laptop ni Joel na may mabagal na internet connection. Umupo siya sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na silid, kung saan ang malamig na hangin ng hapon ay dahan-dahang pumapasok. Nagsimula siyang gumawa ng isang simpleng pahina sa social media. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa accounting, nag-alok siya ng mga online financial classes at bookkeeping services para sa mga maliliit na negosyo na hindi kayang kumuha ng mga mamahaling accountant. Pinangalanan niya itong Tahanan ng Pag-asa Financial Services. Habang inaayos ang kanyang profile, isang tunog ng abiso ng email ang lumitaw sa kanyang screen. Isa itong mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala na may pamagat na tungkol sa transaksyon ng Villanueva Enterprises noong Disyembre 2016. Kumaba ang dibdib ni Rosalie. Binuksan niya ang email at nabasa ang isang maikling tanong. Ikaw ba ang Rosalie Villanueva na pumirma sa tax clearance ng Villanueva Enterprises noong Disyembre 2016? May mga dokumento kaming nahanap na hindi tumutugma sa tunay na kita ng kumpanya noong panahong iyon. Bago pa man niya masagot ang email o makapag-isip ng malalim, isang mensahe naman mula sa kanyang bangko ang sumunod na lumitaw sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Ang mensahe ay naglalaman ng abiso mula sa bangko sa Maynila, kung saan nakalagay ang kanyang maliit na personal na savings account, isang account na kanyang pinag-iipunan mula sa kanyang mga simpleng racket bago pa siya makuha ni Gabriel. Ang iyong account na may numerong -21
ay pormal nang ipinasara sa kahilingan ng pangunahing may-ari ng account. Napatitig si Rosalie sa screen ng kanyang laptop. Ang natitirang 50,000 piso na kanyang inaasahan upang pambili ng mga gamot ng kanyang ama para sa susunod na buwan ay ganap ng ninakaw ni Gabriel sa pamamagitan ng pagbawi sa joint authorization na nakalimutan niyang tanggalin noon. Ang screen ay nagpapakita na lamang ng malamig na numerong 0. Sa gitna ng madilim na silid, ang asul na liwanag ng laptop ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng luha ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng maliit at mainit na silid ng kooperatiba sa San Isidro, ang amoy ng tsak at lumang kahoy ay humalo sa hanging nanggagaling sa bintana. 10 lokal na nanay ang nakaupo sa mga lumang upuan. Ang bawat isa ay may hawak na simpleng kuwaderno at lapis. Sa harap ng pisara, nakatayo si Rosalie. Hawak ang isang piraso ng tsak. Ang kanyang boses, bagaman malumanay, ay may dalang katiyakan habang ipinapaliwanag ang pinakasimpleng paraan ng pag-budget at pag-imbentaryo para sa kanilang maliliit na sari-sari store. Ang bawat pisong lumalabas sa inyong tindahan, mga inay, ay dapat may patutunguhan, paliwanag ni Rosalie, habang isinusulat ang mga kolum ng kita at gastos sa pisara. Kung hindi natin isusulat kahit ang isang pirasong candy na kinuha ng ating anak, unti-unting mamatay ang ating negosyo nang hindi natin namamalayan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Rosalie na ang kanyang talino ay hindi na isang kasangkapan upang payamanin ang mga taong walang pagpapahalaga sa kanya, kundi isang ilaw na nagbibigay pag-asa sa mga taong nangangailangan. Habang ang init ng tagumpay ay dahan-dahang lumalaganap sa puso ni Rosalie sa probinsya, ang kabaligtaran naman ang nagaganap sa malamig at air-conditioned na opisina ng Villanueva Enterprises sa Makati. Nakaupo si Gabriel sa harap ng kanyang malaking lamesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, habang nakatitig sa makapal na ulat ng buwis na isinumite ng kumpanya. Ang mga numero sa screen ng kanyang computer ay tila ba nagkakagulo. At ang bawat ulat na dati ay inaayos ni Rosalie sa loob lamang ng isang gabi, ay tila naging isang malaking labirinto para sa kanya. Gabriel, ang galit na boses ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw sa buong opisina nang pumasok ito. Hawak ang kanyang mamahaling baston. Bakit may natanggap tayong abiso ng penalty mula sa BIR 1 million pesos? Sinasabi rito na hindi raw tugma ang ating quarterly filing. Mom, please. I'm doing my best, sagot ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng kapaguran at inis. Noel is still checking the accounts. Bago lang si Bianca sa pananalapi. Hindi niya kabisado ang mga lumang transaksyon natin. Dapat ay hindi mo hinayaang umalis si Rosalie nang hindi niya inaayos ang mga ito, galit na sabi ng matanda. Bagaman walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi puro panghihinayang sa nawalang libreng serbisyo. Sa mansyon ng mga Villanueva, ng gabing iyon, ang tensyon ay lumipat sa kusina. Nakatayo si Bianca sa harap ng lababo, naka-cross arms habang tinitingnan ang katulong na naghahanda ng gamot para kay Doña Estrella. Excuse me, tita, sabi ni Bianca nang pumasok si Doña Estrella sa kusina. Ang kanyang Taglish ay malamig at walang pakialam. I am a media consultant, not her personal nurse. Huwag niyo po akong utusan na magbabad ng paa ninyo sa mainit na tubig o mag-ayos ng mga gamot ninyo. I have my own lifestyle to maintain. Tumingin si Doña Estrella kay Bianca nang may halong gulat at galit. Sa sandaling iyon, naalala niya si Rosalie, ang kondawang gabi-gabing nakaluhod sa kanyang tabi, upang imasahe ang kanyang mga paa nang walang kahit isang reklamo. Ang kondawang laging may nakahandang ngiti kahit gaano kasakit ang kanyang mga salita. Ngunit huli na ang lahat upang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa probinsya, habang tahimik ang gabi, nakaupo si Rosalie sa tabi ng higaan ng kanyang ama. Hawak niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng kanyang unang kita mula sa mga nanay sa kooperatiba at ilang online clients 1,500 piso. Napakaliit na halaga kung ikukumpara sa mga milyong pisong hawak niya noon sa Maynila. Ngunit ang bawat sentimo nito ay may amoy ng kalayaan at sariling sikap. Tatay, bulong niya habang dahan-dahang inilalagay ang mga gamot sa tabi ng unan ni Mang Ernesto.
Nabili ko na po ang gamot ninyo para sa buong buwan. At hindi po natin kailangan ng tulong ng kahit sino. Tumingin si Mang Ernesto sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagmamalaki. Salamat, anak. Alam kong hindi ka pababayaan ng may kapal. Sa Maynila, sa loob ng isang madilim na sulok ng opisina ng Villanueva Enterprises. Nagpupulong sina Gab at ang accountant na si Noel Ramos. Sir, bulong ni Noel, habang ipinapakita ang isang dokumento sa computer. Masyado nang malalim ang pagsusuri ng BIR sa ating mga libro. Kung hindi natin gagamitin ang backup plan, pareho tayong babagsak. Ang digital signature ni Rosalie. Kailangan na nating ilipat ang lahat ng pananagutan sa kanya. Siya ang haharap sa kaso. Hindi kayo. Napatigil si Gab. May kaunting konsensya pa na gumising sa kanyang loob. Ngunit nang maisip niya ang kahihiyang idudulot ng pagkakakulong at ang pagkawala ng kumpanya, dahan-dahang tumango ang lalaki. Gawin mo ang dapat mong gawin. Noel, siguraduhin mo lang na walang maiiwang bakas na mag-uugnay sa akin. Kinabukasan, nagtungo si Rosalie sa lumang simbahan ng San Isidro upang magpasalamat sa mga biyayang kanyang natanggap. Pagkatapos magdasal, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng pasilyo ng simbahan, kung saan ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga makukulay na bintana. Isang lalaki na suot ang simpleng barong ang lumapit sa kanya. Magandang umaga, Ma'am Rosalie Villanueva, magalang na bati ng lalaki. Magandang umaga rin po. Sagot ni Rosalie ng may pag-aalinlangan. Sino po sila? Ako po si Attorney Santos, kinatawan ng Soriano Holdings mula sa Maynila. Sabi ng lalaki habang inilalabas ang isang malaking puting sobre mula sa kanyang bag. Ang aming kumpanya ay naghahanap ng isang mahusay at tapat na forensic accountant upang suriin ang pampinansyal na record ng isang kumpanyang nais naming bilhin. Nakarating sa aming pamunuan ang inyong kahusayan sa pamamagitan ng inyong mga online classes. Inabot ng abogado ang sobre kay Rosalie. Sa ibabaw ng papel ay may isang gintong selyo ng Soriano Holdings na may kakaiba at mamahaling bango ng sariwang tinta. Ang kumpanyang ipapa-audit sa inyo ng aming boss. Pagpapatuloy ng abogado ay ang Villanueva Enterprises. Kung tatanggapin ninyo ang kontratang ito, bibigyan kayo ng aming kumpanya ng buong proteksyon laban sa anumang banta o kaso na maaaring ihain laban sa inyo. Napatitig si Rosalie sa gintong selyo ng sobre. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ito na ang pagkakataon upang harapin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi upang maghiganti, kundi upang patunayan na ang katotohanan ay hindi kailanman kayang ibaon ng pera. Tatanggapin ba niya ang kontratang magdadala sa kanya pabalik sa gitna ng digmaan na minsan na niyang tinakasan? Ang maliit na cafe sa tabi ng plaza ng San Isidro ay tahimik sa hapon na iyon. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang hangin mula sa lumang bentilador ay nagdala ng bahagyang kapanatagan kay Rosalie habang nakaupo siya sa isang sulok. Sa kanyang harap ay nakaupo si Attorney Celso Mendoza, ang dating abogado ng pamilya Villanueva. Ang matandang abogado ay may mukhang puno ng karunungan, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay bakas ng matinding pag-aalala. Salamat sa pagpunta mo, Rosalie, panimula ni Attorney Celso. Ang kanyang boses ay mababa at formal. Hindi ko na kayang manahimik pa habang nakikita kong ginagamit nila ang iyong pangalan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Attorney Celso, tanong ni Rosalie, habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tasa ng kape upang pagtakpan ang pangangatog ng kanyang mga kamay. Inilabas ng abogado ang isang asul na folder mula sa kanyang lumang leather bag at maingat na inilapag sa lamesa. Noong nakaraang buwan, bago ako formal na magbitiw bilang legal counsel ng Villanueva Enterprises, nakita ko ang ilang dokumentong isinumite sa BIR. Ginamit nina Gabriel at Noel Ramos ang iyong digital signature upang pirmahan ang mga invoice ng mga pekeng kumpanya na kanilang itinayo. Ang mga transaksyong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso, Rosalie, at ang lahat ng pananagutan ay nakapangalan sa iyo. Napatitig si Rosalie sa mga dokumento.
Nakita niya ang kanyang digital signature sa ibaba ng papel, isang pirma na ginawa sa petsang hiwalay na sila ni Gab at habang siya ay narito na sa probinsya. Ang lamig ng katotohanan ay tila ba gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ay handa siyang ipakulong upang iligtas lamang ang sarili nitong balat. Napansin ng matandang abogado ang pamumutla ni Rosalie. Dahan-dahan niyang inabot ang isang platito na naglalaman ng isang mainit at bagong lutong pandesal mula sa lokal na panaderya. Kumain ka muna, Hija. Mahinahong sabi ni attorney. Celso, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang amain na nag-aalala sa kanyang pamangkin. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Sa kabila ng karumihan ng mundong nakasanayan mo sa Maynila, tandaan mong may mga tao pa ring handang tumayo para sa katotohanan. Hindi ka nag-iisa. Ang simpleng piraso ng pandesal na may dalang init ng mabuting loob ay nagdala ng luha sa mga mata ni Rosalie. Tumango siya at dahan-dahang kumuha ng maliit na bahagi nito. Maraming salamat po, attorney. Celso, hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran sa tulong na ito. Ang makita kang ligtas at malaya, sapat na kabayaran na iyon para sa akin. Sagot ng abogado ng may ngiti. Pag-uwi niya sa bahay ng hapong iyon, agad na hinarap ni Rosalie ang kanyang kapatid na si Joel sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga, ipinagtapat niya ang panganib ng pagkakakulong dahil sa ginawang panloloko ni Gab at Noel. Nanginig ang panga ni Joel sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nag-umpisa. Mga walang hiya sila. 8 taon kanilang ginawang katulong. At ngayon gusto ka pa nilang ipakulong, ate. Sabihin mo lang sa akin. Pupunta ako ng Maynila ngayon din upang harapin ang Gabriel na iyan. Huwag, Joel. Pigil ni Rosalie. Hinawakan ang braso ng kapatid. Hindi natin madadaan ito sa dahas o galit. Iyan ang gusto nilang gawin natin upang palabasin na tayo ang masama. Kailangan nating gamitin ang batas. Ate, kahit mabilanggo ako o kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Nangangakong sabi ni Joel, ang boses ay puno ng katapatan ng isang kapatid na handang mag-alay ng buhay para sa kanyang ate. Nang dahan-dahang lumubog ang araw at ang kalangitan ay napuno ng kulay kahel at lila, nanatiling nakaupo si Rosalie sa ilalim ng puno ng mangga. Nilalaro niya sa kanyang mga daliri ang gintong selyo ng sobre ng Soriano Holdings na ibinigay sa kanya ng kinatawan kanina sa simbahan. Habang malalim ang kanyang iniisip, dahan-dahang umalingaw-ngaw ang tunog ng ringtone ng kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Hello, tanong ni Rosalie. Magandang hapon, Rosalie Villanueva. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses ay mababa, baritono, at may dalang kakaibang awtoridad na hindi nangangailangan ng sigaw upang mapakinggan. Ngunit sa likod ng awtoridad na iyon ay may isang banayad na init na tila ba matagal na niyang kilala ang kausap. Sino po sila, tanong ni Rosalie, habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang nagpapagalaw sa mga dahon ng mangga. Ako si Daniel Soriano, sagot ng lalaki, ang may-ari ng Soriano Holdings. Nais ko sanang personal kang makapulong upang pag-usapan ang audit ng Villanueva Enterprises. Alam kong natatakot ka sa mga banta ni Gabriel, ngunit nais kong malaman mo na ang aking kumpanya ay may sapat na kapangyarihan upang protektahan ang mga taong may malinis na budhi. Napatigil si Rosalie. Ang kanyang puso ay tila ba lumaktaw ng isang tibok. Bakit niyo po ako tinutulungan? Mr. Soriano, bakit ako ang napili ninyo para sa trabahong ito? May maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at katiyakan. Dahil naniniwala ako na ang isang taong marunong magpahalaga sa kanyang dignidad sa kabila ng kahirapan ay ang tanging taong mapagkakatiwalaan sa paghahanap ng katotohanan. Huwag kang matakot, Rosalie. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Bago pa man makasagot si Rosalie, ang mahinang pagyanig ng lupa mula sa dumaang tren sa malapit na rails ay nagdala ng bahagyang panginginig sa paligid, na sumasalamin sa bagong pag-asa at kaba na dahan-dahang gumigising sa kanyang puso.
Ang malaking boardroom ng Villanueva Enterprises sa Makati ay napupuno ng malamig na hangin mula sa mga air conditioner. Nakaupo si Gabriel sa kabisera ng mahabang lamesang mahogany. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala, bagaman sinisikap niyang magmukhang kalmado. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Bianca. Suot ang isang mamahaling pulang damit at mga gintong hiyas na tila ba ipinagmamayabang ang kanyang bagong kapangyarihan sa kumpanya. Kasama rin nila si Noel Ramos, na abalang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang laptop habang paminsan-minsang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Sino ba talaga ang ipinadala ng Soriano Holdings inis na bulong ni Bianca? Habang tinitingnan ang kanyang mamahaling orasan, they are making us wait. At bakit kailangan pang magkaroon ng panibagong audit bago aprubahan ang merger? Huwag kang mainip, Bianca. Malamig na sabi ni Doña Estrella na kakarating lang, habang dahan-dahang umuupo sa tapat ni Gab gamit ang kanyang baston. Ang Soriano Holdings ang may hawak ng 40% ng ating mga utang sa bangko. Kung hindi nila aaprubahan ang merger, sasalubungin natin ang pagkabangkarote bago matapos ang buwan. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang bawat mata sa loob ng silid ay sabay-sabay na napalingon. Pumasok ang isang babaeng suot ang isang simpleng corporate suit na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili na tila ba hindi siya ang parehong babaeng pinalayas sa bahay na iyon sa gitna ng gabi. Kasunod niya ang kanyang kapatid na si Joel, na may hawak na isang itim na leather briefcase. Si Rosalie. Tumayo si Gabriel sa gulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang tunog na lumabas. Si Doña Estrella naman ay napahigpit ang hawak sa kanyang baston. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding galit at hindi paniniwala. Rosalie, bulong ni Gab. Ang kanyang boses ay nanginginig. Anong karumihan ito? Galit na sabi ni Doña Estrella. Habang pilit na tumatayo. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Sinong nagbigay sa kanya ng karapatang pumasok sa aking kumpanya? Sumunod na pumasok ang sekretarya ng opisina. Bitbit ang isang tray ng mainit na kape. Kape po, Ma'am Rosalie, magalang na tanong ng sekretarya, na dati ay hindi man lamang marunong tumingin kay Rosalie noong siya ay namamalagi pa rito, bilang kondawang walang halaga. Tumingin si Rosalie sa sekretarya at ngumiti ng bahagya. Wag na, salamat. Nandito ako para sa trabaho, hindi para makipagkapihan sa mga estranghero. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na sampal kay Doña Estrella. Dahan-dahang umupo si Rosalie sa tapat ni Gab. Inilatag ang kanyang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang mahogany nang may natatanging dahan-dahan at kaayusan. Oh my God! Gab, pagalit na sabi ni Bianca. Ang kanyang taglish ay puno ng pandidiri habang nakatitig kay Rosalie. Are you just going to sit there and let your ex-maid dictate to us? Is Soriano Holdings out of their mind to send a provincial girl to audit a multi-million company? Tumingin si Rosalie kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may talim na tila ba kayang basahin ang bawat lihim na itinago ng huli. Mrs. Dizon, o anuman ang gusto mong itawag sa sarili mo, nandito ako bilang opisyal na kinatawan ng Soriano Holdings. At ayon sa batas ng pananalapi, ang aming kumpanya ay may buong karapatang suriin ang bawat sentimo ng inyong kumpanya bago magkaroon ng anumang kasunduan. Inabot ni Joel kay Gab ang opisyal na authorization letter na may gintong selyo ni Daniel Soriano. Magsisimula ang aking audit sa mga ulat ng pananalapi mula taong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Pahayag ni Rosalie. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Kasama rito ang lahat ng mga ulat ng buwis, mga transaksyon sa labas ng bansa, at ang mga dokumentong nakapangalan sa akin na ginamitan ng aking digital signature. Nang marinig ang taong 2016 at ang salitang digital signature, palihim na nagpalitan ng tingin sina Noel Ramos at Gabriel. Ang mukha ni Noel ay biglang pinamuan ng malamig na pawis, habang ang kamay ni Gab sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na napakapit sa kanyang tuhod. Bakit kailangang magsimula sa 2016? Tanong ni Noel. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Lahat ng ulat noong panahong iyon ay malinis na
at na-approve na ng nakaraang board. Iyon ang nais nating patunayan, Mr. Ramos. Sagot ni Rosalie nang may bahagyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit sa aking paunang pagsusuri, may ilang mahahalagang file ng taong 2016 ang biglang nawala sa inyong database kagabi lamang. Mukhang may nagmamadaling magbura ng mga bakas. Katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Estrella ay hindi na makapagsalita sa matinding yusiche, habang si Bianca ay galit na nakatitig sa kanyang mga kuko. Matapos ang pulong, dahan-dahang nagsipag-alisan ang mga tao sa boardroom. Habang inaayos ni Rosalie ang kanyang mga dokumento, mabilis na lumapit si Gabriel sa kanya nang maiwan silang dalawa sa loob ng silid. Rosalie, parang awa mo na, bulong ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng desperation habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Rosalie, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Huwag mong gawin ito. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. Pero kumpanya natin ito. Pamilya mo pa rin kami. Kung babagsak ang Villanueva Enterprises, walang maiiwan sa atin. Tumingin si Rosalie kay Gab. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ng lalaking minsan niyang itinuring na kanyang mundo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca na naiwan sa boardroom ay dahan-dahang humalo sa hangin, na nagdulot ng isang mahinang pagkirot sa kanyang sentido, isang paalala ng gabi, kung kailan siya pinalayas ng walang awa. Pamilya, Gab, malamig na tanong ni Rosalie. Ang pamilya ba ay naghahanda ng patibong upang ipakulong ang sarili nilang asawa? Ang bodega ng mga lumang dokumento sa silong ng gusali ng Villanueva Enterprises ay tila isang libingan ng mga nakaraang lihim. Walang maririnig kundi ang mabagal na pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. At ang sariling paghinga ni na Rosalie at Joel habang sinusuyod ang mga estante na puno ng makapal na alikabok at mga lumang sapot ng gagamba. Ang hangin dito ay tuyo, may amoy ng kalawang at nabulok na papel na nagpahirap sa bawat paghinga. Ate, sigurado ka bang may maiiwan silang pisikal na kopya rito, bulong ni Joel? Habang dahan-dahang naglilipat ng mga kahon. Kung binura na nila ang mga digital files, malamang ay sinunog na rin nila ang mga papel na ito. Hindi ganoon kadaling magbura ng kasaysayan. Joel, sagot ni Rosalie, habang ang kanyang mga daliri ay maingat na dumadapo sa mga folder na may markang taong 2016. Kilala ko si Doña Estrella. Palagi siyang nagtatabi ng mga pisikal na dokumento bilang proteksyon kung sakaling traidorin siya ng sarili niyang mga tauhan. Ang ugaling iyon ang gagamitin natin ngayon. Matapos ang halos 2 oras na paghahanap, sa pinakaibaba at madilim na bahagi ng isang estante, nakakita si Rosalie ng isang asul na folder na natatakpan ng iba pang mga lumang folder ng buwis. Walang marka sa labas nito, kundi ang isang maliit na pulang papel na may sulat kamay, strictly confidential. 2016. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lumang bombilya. Ang unang tumambad sa kanya ay isang maliit at kupas na passport size na larawan ni Don Fernando Villanueva, ang yumaong ama ni Gabriel. Napatitig si Rosalie sa larawan. Ang matanda ay may banayad na ngiti sa kanyang mga mata. Sa lahat ng mga Villanueva, si Don Fernando lamang ang nagpakita sa kanya ng tunay na paggalang noong nabubuhay pa ito. Ito ang tanging tao na nagsabi sa kanya na huwag pababayaan ang kanyang pag-aaral, dahil ang talino ay hindi kayang manakaw ng sinuman. Ang alaala ng kabaitan ng matanda ay nagdala ng isang mainit na luha sa mga mata ni Rosalie, na dahan-dahang pumatak sa gilid ng folder. Ngunit nang ilipat niya ang sumunod na pahina, ang kanyang puso ay tila ba huminto sa pagtibok. Ito ay isang opisyal na ulat mula sa mekaniko ng kumpanya, 3 araw bago maganap ang malubhang aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay ni Don Fernando noong Nobyembre 2016. Nakasulat doon ang babalaang preno ng sasakyang gagamitin ng matanda ay may malubhang sira at kailangan ng agarang pagpapalit. Nakalakip din ang presyo ng piyesa. Ngunit sa tabi ng babalang iyon, may nakasulat na maikling nota sa pulang tinta. Ipagpaliban ang pag-aayos. Ilipat ang pondo sa Project Emerald. At sa ibaba ng notang yon ay ang pirma ni Gabriel.
Napatakip si Rosalie sa kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at pangingilabot. Ang sariling ama ni Gabriel ay namatay dahil sa kanyang kapabayaan, dahil sa pagnanais na makatipid ng pera, upang punduhan ang isang proyektong naging sanhirin ng kanyang pagkabigo. Nang ilipat pa ni Rosalie ang sumunod na papel, nakita niya ang ulat ng seguro. Doña Estrella at Gabriel ay kumuha ng malaking halaga ng insurance payout, 50 milyong piso, sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang nangyari ay isang tragic accident at pagtatago sa ulat ng mekaniko. Ginamit nila ang dugong perang yon upang iligtas ang kumpanya sa unang pagkabangkarote nito. Ate Warco, bulong ni Joel, ang kanyang mukha ay maputla habang binabasa ang mga dokumento sa balikat ng kapatid. Pinatay niya ang sarili niyang ama para sa pera. Hindi lang yon, Joel, sagot ni Rosalie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Alam ito ni Doña Estrella. Tinulungan niya si Gab na itago ang katotohanan upang protektahan ang reputasyon ng pamilya at ang kumpanya. Nabuhay sila sa loob ng 8 taon sa ibabaw ng kasinungalingan. Habang sinusuri pa ang folder, napansin ni Rosalie na ang huling pahina ng ulat ay tila pinunit. May bakas ng punit sa gilid ng binding. Ang pahinang iyon ang naglalaman ng listahan kung sino pa ang nakatanggap ng unang kopya ng ulat ng mekaniko noong 2016. May ibang tao na nakakaalam ng lihim na ito bago pa man niya ito mahanap ngayon. Sino ang taong iyon? Bago pa man makasagot si Joel, ang lumang bombilya sa kisame ay biglang kumurap-kurap. Sa loob ng isang saglit, ang bodega ay napuno ng tunog ng kuryente na unti-unting nawawala, hanggang sa ang buong palid ay ganap na nabalot ng makapal at malamig na kadiliman. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Rosalie ang tunog ng mabigat na bakal na pinto ng bodega na dahan-dahang sumara sa dulo ng pasilyo. Kasunod nito ang malinaw na tunog ng susi na umikot sa kandado mula sa labas. Sila ay natrap sa dilim, sa loob ng madilim at malamig na bodega. Ang bawat segundo ay tila ba naging 1 taon. Ginamit ni Rosalie ang mahinang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone upang ilawan ang asul na folder na mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Sa kabila ng takot, nanatiling mahinahon ang kanyang isip, habang si Joel ay paulit-ulit na ibinubuhos ang kanyang buong bigat sa makapal na pinto ng bodega. Ang bakal ay nanatiling matigas at walang pakialam sa bawat pagtatangka ng kanyang kapatid. Ate, huwag kang mag-alala, hingal na bulong ni Joel sa gitna ng kadiliman. Makakalabas tayo rito. Huwag mong ubusin ang lakas mo, Joel. Mahinahong sagot ni Rosalie. Bagaman ang kanyang sariling puso ay mabilis ang tibok. Alam nilang nandito tayo. Sinadya nilang itrap tayo. Hindi nagtagal. Narinig nila ang tunog ng susi na muling umikot sa kandado. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, at ang silaw ng liwanag mula sa pasilyo ay nagpasingkit sa kanilang mga mata. Sa tapat ng pinto ay nakatayo si Gabriel, kasama ang 2 armadong gwardya ng gusali. Ang kanyang mukha ay may nakapaskil na isang mapaglarong ngiti na tila ba huling-huli niya ang kanyang biktima. Naghahanap ba kayo ng kung ano? Rosalie, tanong ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang nakatingin sa folder na hawak ng kanyang dating asawa. Ang pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya at ang trespassing ay may mabigat na parusa sa batas. Maaari kitang ipakulong ng hindi bababa sa 10 taon. Bago pa man makasagot si Joel, dinala na sila ng mga gwardya patungo sa pinakamataas na palapag sa malawak at marangyang opisina ni Gabriel. Doon ay naghihintay si Doña Estrella, nakaupo sa isang leather na sofa, habang marahang hinahaplos ang hawakan ng kanyang baston. Sa tabi niya ay nakatayo si Bianca, na may hawak na baso ng alak. Ang mukha ay puno ng tagumpay. Muling inilapag ni Doña Estrella ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa ibabaw ng lamesa ng anak. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Rosalie, kunin mo ang perang iyan, umalis ka ng Maynila kasama ang iyong pamilya, at huwag mo nang pakialaman ang merger ng Villanueva Enterprises. Kung hindi, huminto ang matandang babae. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Isusumiti ko sa BIR
ang mga ulat ng buwis na may digital signature mo ngayong gabi. Sisiguraduhin kong sa correctional ka na matutulog bukas. Tumingin si Rosalie sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nakasulat sa kanyang mga mata kundi purong pandidiri. Mga halimaw kayo. Pinatay ninyo ang inyong sariling asawa. Gab, pinatay mo ang iyong ama para lamang sa siguro at sa kumpanyang ito. At ngayon, ako naman ang gusto mong sirain na patigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Habang si Doña Estrella ay napahigpit ang hawak sa kanyang baston hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Huwag kang mag-imbento ng kwento, Rosalie, sigaw ni Bianca, pilit na pinagtatakpan ang kaba ng pamilya. Gab, tawagan mo na ang pulis, ipakulong na natin ang babaeng iyan. Ngunit bago pa man maitaas ni Gab ang telepono, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas ng malawak. Pumasok ang isang lalaki na may matangkad na tindig. Suot ang isang mamahaling charcoal wool coat. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng nagbabagang galit na tila ba kayang tunawin ang sinumang humarang sa kanyang daan. Kasunod niya ang 4 na abogado na may hawak na mga dokumento. Si Daniel Soriano, napatigil ang lahat sa loob ng silid. Si Noel Ramos, na nakatayo sa isang sulok, ay biglang nanginig at napaurong nang makita ang mukha ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot, na tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan noong taong 2016. Nais ko sanang makita kung paano ninyo ipapakulong ang aking forensic accountant. Malamig na pahayag ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpayanig sa buong opisina. Lumapit siya sa tabi ni Rosalie. Binigyan ito ng isang mabilis, ngunit nagpapanatag na tingin bago harapin si Gabriel. Mr. Soriano. Nauutal na sabi ni Gab. This is private property. Ang iyong tauhan ay nagnanakaw ng mga lihim ng aking kumpanya. Ang Villanueva Enterprises ay kasalukuyang sumasailalim sa audit para sa aming merger, seryosong sagot ni Daniel. Habang ang isa sa kanyang mga abogado ay inilalapag ang isang opisyal na dokumento ng korte sa harap ni Gab. Ayon sa kontrata na pinirmahan ninyo, ang aming kumpanya ay may buong karapatang suriin ang lahat ng dokumento, kasama ang mga lumang files sa bodega. Anumang pagtatangka na pigilan, takutin o saktan si Rosalie ay ituturing na paglabag sa kasunduan at formal naming ipapawalang bisa ang merger. At alam nating dalawa, Gabriel, na kung walang merger ngayong linggo, bukas ay bankrupt na ang kumpanya mo. Hindi makapagsalita si Doña Estrella. Ang kanyang labis na pagmamataas ay tila ba naglaho nang makaharap ang tunay na kapangyarihan ni Daniel Soriano. Inakay ni Daniel si Rosalie palabas ng opisina. Habang si Joel ay sumunod sa kanila, bitbit ang asul na folder. Sa loob ng elevator patungong lobby, naramdaman ni Rosalie ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod dahil sa adrenaline na unti-unting nawawala. Nagsimula siyang manginig dahil sa lamig ng silong ng bodega na nanatili sa kanyang katawan. Nang mapansin ito ni Daniel, dahan-dahan nitong hinubad ang kanyang suot na charcoal wool coat at maingat na isinuot sa mga balikat ni Rosalie. Ang init ng coat, na may amoy ng cedarwood at sariwang ulan, ay agad na gumapang sa kanyang balat, na nagdala ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng proteksyon, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Gabriel sa loob ng 8 taon. Salamat po, Mr. Soriano, mahinang bulong ni Rosalie, habang nakatitig sa sahig ng elevator. Tawagin mo akong Daniel, Rosalie, sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng respeto. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng kanilang ginawa sa iyo at ang hustisya para sa iyong ama at sa ama ni Gabriel ay magsisimula na bukas. Tumingin si Rosalie sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng determinasyon habang nakahawak sa laylayan ng coat ni Daniel. Tapos na ang panahon ng aking pagtatago. Daniel, oras na para harapin nila ang batas. Habang papasok siya sa sasakyan ni Daniel, ang init ng coat na nanatili sa kanyang balat ay tila isang pangako na sa kabila ng darating na bagyo, may isang taong handang tumayo sa kanyang tabi upang harapin ito. Ang malawak na silid ng press conference sa Makati ay napupuno ng mga tao.
12-dosenang mga mamamahayag, mga miyembro ng lupon ng mga direktor, at mga opisyal mula sa BIR ay abalang nag-uusap na lumilikha ng isang mabigat na ingay sa paligid. Sa gitna ng mahabang lamesa sa unahan ay nakaupo si Daniel Soriano, habang sa tabi ng podium ay nakatayo si Rosalie. Suot niya ang kanyang asul na suit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na tila bahanda nang gumuho ang buong mundo ng mga Villanueva. Nang dahan-dahang lumapit si Rosalie sa mikropono, ang bulungan ng mga tao ay unti-unting napalitan ng isang malalim na katahimikan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Rosalie, ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag, na umalingaw-ngaw sa buong silid nang walang kahit anong panginginig. Nandito ako ngayon upang iulat ang formal na forensic audit ng Villanueva Enterprises, kasama ang mga anomalya sa pananalapi na naganap sa loob ng kumpanya mula taong 2016. Inilipat ni Joel ang slide sa malaking screen sa likod ni Rosalie. Doon ay tumambad ang magkatabing imahe ng mga lagda. Ito ang aking tunay na lagda, pagpapatuloy ni Rosalie, habang itinuturo ang kaliwang bahagi. At ito naman ang digital signature na ginamit ni Gabriel Villanueva at ng accountant na si Noel Ramos sa mga buwan kung kailan hindi na ako konektado sa kumpanya. Makikita sa forensic analysis na ang digital signature na ito ay binuo gamit ang isang lumang dokumento na aking nilagdaan taon na ang nakalipas upang maglipat ng pondo sa mga pekeng kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa mga mamamahayag. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, inilipat muli ni Rosalie ang slide. Ang mga pekeng kumpanyang ito, sabi niya, ay naglipat ng kabuuang halaga na 30 milyong piso patungo sa mga personal na account ni Bianca Dizon. Sa gilid ng silid, si Bianca na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado ay biglang natigilan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at sa gitna ng tensyon, nakaramdam siya ng mahinang panginginig sa kanyang kamay na hawak ang cellphone. Isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng palihim. At pagkatapos makinig ng ilang segundo, mabilis siyang tumayo at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng likod upang tumakbo patungo sa paliparan. Ngunit bago pa man siya makalabas, inilabas ni Rosalie ang huling ebidensya, ang asul na folder mula sa taong 2016. At higit sa lahat, malamig na pahayag ni Rosalie, ang kumpanyang Villanueva Enterprises ay hindi itinayo muli sa pamamagitan ng husay sa negosyo, kundi sa pamamagitan ng dugong pera ng namayapang si Don Fernando Villanueva. Narito ang ulat ng mekaniko na nagpapatunay na alam ni Gabriel Villanueva na may sira ang preno ng sasakyan ng kanyang ama. Ngunit pinili niyang ipagpaliban ang pag-aayos upang gamitin ang pondo sa sarili niyang proyekto. At pagkatapos, ginamit nila ang seguro upang bawiin ang pagkalugi ng kumpanya. Kasinungalingan iyan, biglang sigaw ni Gabriel, na tumayo mula sa kanyang upuan sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at takot, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Binabayaran ka ba ng Soriano Holdings upang sirain ang pamilya ko? Rosalie, wala kang katibayan. Bago pa man makalapit si Gab sa unahan, mabilis siyang hinarangan ng 2 security guard ng gusali at pilit na pinaupo sa kanyang silya. Sa pinakalikod ng silid, nakasandal sa isang malaking poste, si Doña Estrella. Ang bawat salitang binigkas ni Rosalie ay tila ba naging isang mabigat na bato na dumurog sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding paninikip sa kanyang puso at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang baston ay gumulong palayo habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng kanyang ganap na kahihiyan. Ang kanyang pangarap na mapanatili ang dangal ng pamilya ay tuluyan nang naglaho sa isang saglit. Sa tabi ng podium, nakita ni Noel Ramos na wala ng pag-asa ang kanilang panig. Mabilis siyang lumapit sa mga opisyal ng BIR at mga pulis na nakatayo sa likod. Ibinubulong ang kanyang pagnanais na maging testigo laban kay Gabriel kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. Sa buong takbo ng kaganapan, nanatiling mahinahon ang boses ni Rosalie. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng poot, kundi ang katotohanan lamang ang kanyang pinagsalita
upang gumuho ang kaharian ng mga Villanueva. Nang matapos ang press conference, habang naglalakad si Rosalie palabas ng silid kasama si Daniel, hinarangan ng 2 pulis si Gabriel sa gitna ng pasilyo upang ihain ang opisyal na warrant of arrest para sa tax evasion, falsification of documents, and corporate fraud. Rosalie, parang awa mo na sigaw ni Gab habang nilalapatan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng matinding pagsisisi habang nakatitig sa kanyang dating asawa. I made a mistake. Rosalie, save me. Please, pamilya mo pa rin ako. Huminto si Rosalie sa kanyang paglalakad. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking minsan niyang iniyakan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang estranghero na nagbabayad sa kanyang sariling kasalanan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang tinalikuran si Gabriel at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad kasama si Daniel, habang ang sunod-sunod na liwanag mula sa mga kamera ng media ay lumilikha ng mabilis na mga anino sa dingding, na kumukuha ng bawat anggulo ng tuluyang pagbagsak ng dating makapangyarihang Gabriel Villanueva. Ang pader ng selda sa presinto ay malamig. May amoy ng kalawang at luma na tila ba sumasalamin sa tuluyang pagtatapos ng karangyaan ni Gabriel. Nakaupo siya sa isang sulok ng sementadong sahig. Suot ang kulay dilaw na damit ng mga bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling relo. Wala na ang kanyang maayos na gupit. At wala na rin ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad na dati ay laging nakapaligid sa kanya kapag siya ay may pera. Kaninang umaga, formal nang tumistigo si Noel Ramos laban sa kanya. Itinuturo si Gab bilang utak sa likod ng lahat ng panloloko sa buwis at pagpapalsipika ng mga dokumento. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling kasalanan. Habang si Gabriel ay nagdurusa sa loob ng selda, ang kanyang ina naman na si Doña Estrella ay nakatayo sa harap ng counter ng isang bangko sa BGC. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baston. Ma'am, pasensya na po, magalang ngunit malamig na paliwanag ng bank teller. Ang inyong joint account na may pangalang Estrella Villanueva at Bianca Dizon ay ganap nang nawala ng laman hapon pa lamang kahapon. Ang lahat ng pondo ay inilipat sa isang bangko sa labas ng bansa sa pamamagitan ng online transfer. Nanghina ang mga tuhod ng matanda. Napakapit siya sa counter upang hindi mabuwal. Si Bianca ang babaeng inakala niyang magliligtas sa kanilang kumpanya. Ang babaeng ipinalit niya kay Rosalie ay tumakas na dala ang lahat ng natitirang yaman ng kanilang pamilya. Iniwan silang baon sa utang. Walang kahit isang duling na pambayad sa piyesa ni Gabriel. At walang mukhang maihaharap sa lipunan. Hindi nagtagal, ang malaking gintong gate ng mansyon ng mga Villanueva sa Makati ay nilagyan ng isang malaking pulang karatula mula sa Bangko Foreclosed. Napilitang lumipat si Doña Estrella sa isang maliit at masikip na apartment sa gilid ng Maynila, kung saan ang ingay ng kalsada at ang usok ng mga sasakyan ay dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang lakas. Doon, sa gitna ng kahirapan na dati niyang kinasusuklaman, napagtanto niya ang tunay na halaga ng mga bagay na kanyang itinapon. Samantala, sa probinsya ng San Isidro, ang hapon ay napupuno ng liwanag at ngiti. Sa maliit na veranda ng kanilang bahay, nakaupo si Mang Ernesto sa isang bagong silyang ratan. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay, at ang kanyang paghinga ay malalim at malaya na. Salamat sa mga tamang gamot at sa kapayapaan ng isip na ibinigay ng pagbabalik ng kanyang anak. Ate, masayang bati ni Joel habang ipinapakita ang isang opisyal na sulat. Tanggap na ako bilang vice-presidente ng iyong foundation. Magsisimula na tayong mag-ayos ng mga dokumento para sa mga lokal na nanay na nais mag-aral ng bookkeeping. Ngumiti si Rosalie at hinaplos ang balikat ng kanyang kapatid. Karapat-dapat ka diyan, Joel. Alam kong magiging malaking tulong ka sa kanila. Para sa kanilang hapunan, bumili si Mang Ernesto ng isang mainit at mabangong bibingka mula sa plaza ng bayan. Sa ibabaw ng kanilang simpleng lamesang kahoy, dahan-dahan niyang hinati ang bibingka sa 3 bahagi at inilagay sa kanilang mga plato. Ang simpleng pagkaing ito na pinagsaluhan nila sa ilalim ng kanilang sariling bubong na wala ng tulo
ay may dalang tamis at kaligayahan na hindi kayang bilhin ng milyon-milyong piso ng mga Villanueva. Dito, si Rosalie ay hindi isang katulong na walang halaga. Siya ang reyna ng kanilang tahanan, ang haligi na nagligtas sa kanila sa kapahamakan. Habang masaya silang nag-uusap, kumatok ang kartero sa kanilang pinto at iniabot kay Rosalie ang isang sulat mula sa Maynila. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang address ng kanilang bahay sa probinsya ay nakasulat doon. Dahan-dahang binuksan ni Rosalie ang sobre sa tabi ng bintana. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng papel. Isang lumang papel ng sangla mula sa isang pawnshop sa Quiapo, Maynila, at sa ibaba ng papel ng sangla ay ang pangalan ng gintong singsing na pamana ng kanyang ina. Nakalakip din ang isang maikling tala na may sulat kamay na nanginginig at halos hindi mabasa sa dulo ng papel. Ibinenta ko ito, ngunit hindi ko natubos. Kung gusto mo pa itong mabawi, narito ang papel ng sangla. Patawad, Rosalie. Napatitig si Rosalie sa nanginginig na sulat kamay ni Doña Estrella. Ang papel na hawak niya ay ang susi upang mabawi ang tanging alaala ng kanyang ina na kanyang iniyakan sa loob ng maraming taon. Ngunit ang muling pagbabalik sa Maynila ay nangangahulugan ng muling pagharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. May lakas pa siyang bumalik sa lungsod na sumira sa kanyang puso upang bawiin ang kanyang kahapon. Ang loob ng Agencia de Empeños sa Quiapo ay masikip, may amoy ng lumang metal at papel na dumaan sa libu-libong mga kamay na naghahanap ng pag-asa. Maingat na inilapag ni Rosalie ang mga perang papel sa ibabaw ng glass counter, mga perang nanggaling sa kanyang sariling dugo at pawis mula sa kanyang bagong kumpanya sa San Isidro. Pagkatapos suriin ng kahera ang papel ng sangla, dahan-dahan nitong iniabot kay Rosalie ang isang maliit na lalagyang pelus. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng tindahan, ay kumikinang ang gintong singsing na pamana ng kanyang ina. Hinaplos ni Rosalie ang maliit na burda ng mga bulaklak sa ginto. Ang metal ay malamig ngunit sa kanyang puso, ito ay nagdala ng isang mainit na yakap na tila ba sinasabi ng kanyang ina na tapos na ang kanyang pagdurusa. Sa wakas, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na ninakaw ng mga Villanueva ay ganap na niyang nabawi. Matapos makuha ang singsing, nagtungo si Rosalie sa address na nakasulat sa sulat ni Doña Estrella sa isang masikip at madilim na apartment sa gilid ng rails ng tren sa Tondo. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, ang amoy ng kanal, basurang natitipon sa gilid, at ang ingay ng mga batang naglalaro ay lumikha ng isang malaking kaibahan sa malawak at tahimik na subdivision ng Makati. Pumasok si Rosalie sa nakabukas ng bahagya na pinto ng apartment. Doon, sa ibabaw ng isang lumang silya, nakaupo si Doña Estrella. Ang matandang babae ay mukhang napakayayat. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at walang ayos. Suot ang isang kupas na duster. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas. Wala na ang kanyang magagarang damit. At ang kanyang baston ay nakasandal sa dingding na may mga bitaw. Nang marinig ng matanda ang mga hakbang, dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nang makita niya si Rosalie, walang sigaw, walang panlalait, at walang bakas ng pagmamataas sa kanyang mukha. Pilit na tumayo si Doña Estrella. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang iniunat, patungo sa kanyang dating dawang walang halaga. Rosalie, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at may dalang luha. Naparito ka? Lumapit si Rosalie ngunit nanatili siyang may 1 metrong distansya mula sa matanda. Humingi ako ng tawad sa iyo, Rosalie, patuloy ni Doña Estrella, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Sa loob ng 8 taon, itinuring ka naming katulong. Noong may sakit ako, ikaw lang ang tanging nag-alaga sa akin nang walang hinihinging kapalit. At noong nakuha na namin ang lahat sa iyo, itinapon ka namin na parang basurang walang halaga. Ngayon, iniwan ako ni Bianca. Si Gabriel ay nasa kulungan. At napagtanto ko na ikaw lang pala ang tunay na pamilya na may malinis na budhi. Dahan-dahang itinaas ni Doña Estrella ang kanyang nanginginig na kamay.
Umaasang kukunin ito ni Rosalie upang magsagawa ng pagmamano bilang tanda ng pagpapatawad at pagbabalik ng kanilang lumang ugnayan. Napatitig si Rosalie sa kamay ng matanda. Sa loob ng 8 taon, ang kamay na iyon ang laging nagdidikta ng kanyang bawat kilos. Dahan-dahan niyang iniwas ang kanyang kamay upang hindi ito hawakan. Sa halip na magmano, bahagya lamang niyang iniyuko ang kanyang ulo bilang tanda ng paggalang sa matanda. Ngunit may malinaw at permanenteng hangganan ng kanilang ugnayan. Inilabas ni Rosalie ang gintong singsing mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda. Tinubos ko ito, Doña Estrella, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Rosalie. Tinubos ko ito dahil ito ang alaala ng aking ina. Hindi dahil may utang pa ako sa inyo o sa kumpanya ninyo. Pinatatawad ko na kayo, ngunit ginawa ko ito upang palayain ang sarili ko sa galit. Hindi upang bumalik sa buhay ninyo. Ang ating ugnayan ay formal nang nagtapos sa gabi kung kailan ninyo ako pinalayas. Walang nagawa si Doña Estrella, kundi ang tumango habang umiiyak ng tahimik. Napaupo siya muli sa kanyang lumang silya. Hawak ang kanyang sariling nanginginig na mga kamay habang pinapanood ang dahan-dahang paglakad palayo ni Rosalie. Paglabas ni Rosalie sa eskinita, nakita niya ang sasakyan ni Daniel Soriano na naghihintay sa gilid ng kalsada. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang isang maliit na pulang kahon ng regalo sa ibabaw ng passenger seat. Ano po ito? Daniel tanong ni Rosalie nang pumasok si Daniel sa sasakyan. Ngumiti si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at paggalang habang nakatitig sa kanya. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Rosalie ang kahon. Sa loob nito ay may isang gintong susi, kasama ang isang maikling tala na may sulat kamay ni Daniel para sa bagong simula ng opisina ng iyong foundation sa San Isidro. Karapat-dapat kang magkaroon ng sarili mong espasyo upang magbigay pag-asa sa iba, Rosalie. Napatitig si Rosalie sa susi at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang isang tunay at matamis na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahang umandar ang sasakyan palayo sa masikip na kalsada ng Quiapo. Ang banayad na tunog ng kampana ng kalapit na simbahan ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa hangin. Lumilikha ng isang marangal at malungkot na himig na unt-unting nawawala sa katahimikan habang sila ay patungo sa bagong umaga ng kanyang buhay sa probinsya. Ang bulwagan ng Rosalie Villanueva Foundation for Women sa San Isidro ay napupuno ng init at liwanag ng araw sa hapon na iyon. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng dahlia at sampagita ay humalo sa hanging nanggagaling sa bintana, na nagdala ng isang amoy ng bagong simula sa buong paligid. 50 kababaihan, mga nanay, na dati ay walang ibang alam kundi ang mag-asikaso ng bahay at umasa sa kanilang mga asawa, ang nakaupo sa harap, suot ang kanilang mga simpleng puting damit at may hawak na mga diploma ng bookkeeping at financial management. Ang buong bulwagan ay napuno ng mainit na palakpakan ng mga tao nang matapos ang seremonya. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Mang Ernesto. Suot niya ang isang bagong barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay may luha ng matinding kagalakan habang nakatitig sa kanyang anak. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Joel, na ngayon ay masigasig na nakikipag-usap sa mga lokal na opisyal upang palawakin pa ang programa ng foundation. Sa pinakalikod ng bulwagan, nakatayo si Daniel Soriano, suot ang isang simpleng puting polo. Wala siyang dalang mga mamamahayag o mga bodyguard mula sa Maynila. Naroroon lamang siya bilang isang tahimik na suporta para kay Rosalie. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, binigyan niya si Rosalie ng isang bahagyang tango at isang ngiti na puno ng paggalang at paghanga. Matapos ang okasyon, naglakad sina Rosalie at Daniel sa tabing dagat ng San Isidro, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw na nagpipinta ng kulay kahel, lila, at ginto sa ibabaw ng tahimik na tubig. Salamat, Daniel. Mahinang sabi ni Rosalie, habang ang banayad na hangin ng dagat ay nagpapagalaw sa kanyang buhok. Kung hindi dahil sa tulong mo at sa susing ibinigay mo, baka hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa mga anino ng nakaraan. Huminto si Daniel sa kanyang paglalakad
at humarap kay Rosalie. "Huwag mong sabihin iyan, Rosalie. Ako ay nagbigay lamang ng susi, ngunit ang iyong sariling mga paa ang naglakad patungo sa pintuan. Ang sarili mong talino at lakas ang nagligtas sa iyong pamilya at nagbigay ng bagong buhay sa mga kababaihang ito. I only watched you become the woman you were always meant to be." Dahan-dahang ibinaba ni Daniel ang kanyang tingin sa kamay ni Rosalie. Maingat niyang hinawakan ang kanyang mga daliri, isang hawak na walang pagmamadali. Walang pag-aari, kundi isang tahimik na pangako ng paggalang at pag-aalaga na handang maghintay sa tamang panahon ng puso ni Rosalie. Napatitig si Rosalie sa kanilang magkahawak na kamay, at pagkatapos ay sa gintong singsing ng kanyang ina, nasuot na niya ngayon sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pagbabalik ng kanyang sarili. Ang 8 taon ng pagdurusa ay natapos na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang buhay na may sariling halaga at dignidad. Naalala niya ang kanyang huling panayam sa radyo ng bayan kanina, kung saan tinanong siya kung ano ang pinakamahalagang aral na nakuha niya mula sa kanyang nakaraan. Ngumiti si Rosalie sa kanyang sarili habang nakatitig sa huling sinag ng araw sa abot tanaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan na nagpapaliit sa iyong pagkatao, bulong niya. Na tila ba inuulit ang kanyang mga sinabi sa radyo para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa gitna ng kanilang mga gawaing bahay. At ang isang tunay na tahanan ay hindi ka kailanman gagawing katulong sa sarili mong buhay. Magsisimula lamang ang tunay na kaligayahan kapag natutunan mong transuton at protektahan ang sarili mo bago ang iba. Ang banayad na paghampas ng alon sa pampang ay nagpatuloy sa paligid. Lumilikha ng isang payapang tunog na unti-unting sumasabay sa katahimikan ng hapon habang sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa.